Sa kalagitnaan ng Sabado ng gabi, naalarma ang mga air defense sa loob ng Israel. Hudyat ito sa mga residente na humanap na sila ng kanlungan o magtungo sa mga bomb shelter. Maya-maya pa umalingaw-ngaw na sa iba't ibang lugar ang mga pagsabog na naririnig at nagsimula ng mag-activate ang kanilang mga air defense. Ang mga interception na nagmumula sa kanilang defense system ay binigyang liwanag ang kalangitan sa ilang lugar sa buong bansa na kung saan abala nitong ini-intercept ang maraming mga missile sa tulong na rin ng mga kaalyado nito bago pa man nakarating sa kanilang teritoryo. Ayon sa report, hindi bababa sa 9 na bansa ang sangkot sa military escalation na ito, kabilang ang Iran, Iraq, Syria at Yemen. Samantalang sangkot naman ang US, UK at Jordan sa pagdepensa sa Israel. Ang Iran ay naglunsad ng higit sa 300 na mga drone at missiles patungo sa Israel, kung saan kasama sa pag-atake ang 170 na mga drone at 30 na mga cruise missiles, at hindi bababa sa 110 na mga ballistic missiles. Base sa ulat, sinabi ng mismong Revolutionary Guards Corps ng Iran na sila nga ang naglunsad ng mga drone at missiles. Samantalang ayon naman sa Iraqi security, nakita nila ang mga projectile na lumilipad mula sa Iraq patungo sa direksyon ng Israel. Sinabi naman ng US Defense Department na naharang ng mga puwersa ng US ang maraming mga missile at drone na inilunsad mula sa Iran, Iraq, Syria at Yemen. Samantalang sinabi rin ng mismong grupong Hezbollah sa Lebanon na nagpalipad din sila ng 2 barrage ng mga rocket sa isang military base ng Israel sa Golan Heights. Pagkatapos ng malawakang pag-atake, ayon sa statement ni IDF Rear Admiral Daniel Hagari, 99% ng incoming barrage ay kanilang naharang. Ang iba ay sa labas ng Israeli airspace o sa ibabaw mismo ng bansa. Kasama daw sa mga napabagsak ng kanilang depensa ay ang lahat ng mga drone at cruise missiles na sumusunod sa isang flat trajectory at karamihan sa mga ballistic missiles na pinaputok sa isang arcing trajectory na gumagamit ng gravity upang maabot ang napakataas na bilis. Ayon din sa Israel, karamihan sa mga projectiles ay nagmula sa medyo malayo, kaya pinalipad na nila ang kanilang mga F-35 stealth fighter upang maharang ang mga ito. Sinabi ng IDF na 25 sa 30 na mga cruise missiles na ipinadala ng Iran ay napabagsak nila sa labas mismo ng kanilang bansa sa mga pag-atake na ginawa ng Iran na nakalampas sa first line of defense ng Israel. Na-intercept naman ito dahil sa paggamit ng Israel ng kanilang aerial defense na tinatawag nilang umbrella of missile defense systems. Ang unang depensa ng Israel ay ang Arrow Defense System. Ginagamit nila ito upang pisikal na harangin ang mga long-range missile tulad ng mga ballistic missile na nakatutok sa Israel. Mayroong isang footage na nagpapakita ng isa sa mga ballistic missile na pinasabog ng Arrow sa labas ng Earth's atmosphere. Nagpapahiwatig lang ito na ang Arrow ang pinaka-advanced sa mga defense system ngayon ng Israel na gumagamit ng exo-atmospheric hypersonic anti-ballistic missiles. Ang susunod na elemento ng depensa ng Israel ay ang David Sling. Ginagamit naman ito upang protektahan ang bansa laban sa mga short-range ballistic missiles, cruise missiles at drone sa layo na hanggang sa 300 kilometers. Ang kanilang panghuling depensa ay ang tanyag na Iron Dome system. Idinisenyo naman ito upang harangin ang mga unguided rocket na patungo sa mga residential area. Kamakailan na-upgrade ng Israel ang Iron Dome system at mayroon na rin itong kakayahang pabagsakin ang banta ng mga drone. Gayunpaman, sinabi ng militar ng Israel na wala sa 170 na mga drone na pinaputok ng Iran at mga proxy nito ang nakarating sa kanilang airspace. Maliban sa mga defense system na ito, tinulungan din sila ng Amerika na pabagsakin ang mga missile at drone na pinalipad ng Iran. Ayon sa report, sinabi ni US President Joe Biden, ang mga puwersa ng US ay tinulungan ang Israel na ibagsak ang halos lahat ng mga drone at missile na inilunsad ng Iran noong linggo. Sa isang pahayag,
Sinabi niya na inilipat ng US ang kanilang mga aircraft at warship sa rehiyon bago pa nagkaroon ng pag-atake ang Iran. 2 aircraft at 2 destroyer daw ang kasangkot sa pagharang sa barrage, kung saan ang mga destroyer ay nag-deploy ng Aegis Missile Defense System upang wasakin ang hindi bababa sa 3 ballistic missiles. Sinabi naman ng US Central Command na nasira ng kanilang puwersa ang mahigit sa 80 na mga drone at hindi bababa sa 6 na ballistic missile, kabilang ang 1 ballistic missile at 7 drone na nawasak sa ground sa mga lugar na kontrolado ng Houthi ng Yemen bago pa man na i-launch. Maliban sa US, kinumpirma rin ng Prime Minister ng United Kingdom na si Rishi Sunak na na-shutdown din ng UK Royal Air Force Typhoon jet ang ilang Iranian attack drones. Ang Jordan naman na may kasunduan sa kapayapaan sa Israel ay hinarang din ang mga lumilipad na missile at drone na pumasok sa kanilang airspace upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Tumulong naman ang France sa pagpapatrolya sa airspace, ngunit hindi malinaw kung nagpabagsak ito ng anumang mga drone o missiles. Bagaman halos napigilan ng Israel at mga kaalyado nito ang maraming mga drone at missile. Ngunit ayon sa militar ng Israel, mayroon pa rin talagang iilan na nakapasok sa kanilang teritoryo. Mayroong 1 missile na tumama sa Nevatim Air Force Base sa desyerto ng Negev sa katimugang Israel na nagresulta ng mga minor damage sa lugar. Base naman sa 2 opisyal ng US, 5 ballistic missiles ang nakaiwas sa mga air defense at talagang tumama sa teritoryo ng Israel. Mayroon daw 4 na missile na tumama sa base, kung saan nakabatay ang F-35 fighter jet ng bansa na sinabi ng mga opisyal na pangunahing target ng Iran. Ang 1 missile ay tumama daw sa 1 runway, ang isa ay tumama sa 1 walang laman na aircraft hangar, at ang isa ay tumama sa 1 hangar na hindi na ginagamit. Ang ika-5 ballistic missile ay tila nakatutok sa 1 radar site sa hilagang Israel, ngunit hindi ito tumama. Ayon sa ulat ng CBS News, sa 120 ballistic missiles na pinalipad ng Iran, nasa kalahati rito ang pumalya sa paglulunsad o bumagsak sa kalagitnaan ng paglipad. Gayunpaman, 1 7 years old na batang babae sa Israel ang nasugatan matapos matamaan ng shrapnel mula sa na-intercept na 1 Iranian drone. Base naman sa Jordan, may mga shrapnel din na nahulog sa kanilang teritoryo, ngunit hindi naman daw ito nagbigay ng anumang malaking pinsala o anumang pinsala sa mga mamamayan. Ngayon, sa nasabing direktang pag-atake ng Iran sa Israel, kabado ngayon ang Iran sa posibleng pag-retaliate ng Israel sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, matapos ang pag-atake, agad nagbabala ang Iran sa Israel at US na gagawa sila ng panibagong mas matinding pag-atake kung gaganti ang Israel at Amerika. Ngunit ayon naman sa isang hindi pinangalanang opisyal ng IDF, ang Israel ay magkakaroon daw ng isang makabuluhang tugon sa pag-atake. Nagpulong muli ang War Cabinet ng Israel para talakayin ang mga opsyon ng retaliation. Sa ulat naman na nagmumula sa BBC, sinabi ng Israel na talagang gaganti sila pagdating ng tamang panahon. Sa tila pagtindi naman sa mga tensyon sa Arab region, nanawagan si Secretary General Antonio Guterres sa magkabilang panig sa isang emergency meeting ng UN Security Council noong Linggo na maghinay-hinay dahil ang rehiyon ay nasa bingit na ng digmaan. Ang mga pinuno naman ng G7 na nagpupulong sa pamamagitan ng video conference noong Linggo ay nanawagan ng pagpigil at kinondem ang mga pag-atake ng Iran.